Kailan sinin? Dapat pa. Pasok. Dari bambok. Yan. Yun. Oo. Pina. Agad. Ay kung magtagtag ka ito diya, kung mayroon na pati What's up guys? Good morning. Magandang morning sa lahat. Welcome back to the channel. So kahapon nag-walking tour tayo sa sentro ng Bungaw. Ngayon papakita ko sa inyo yung mga pagkain dito, yung experience ko kahapon din sa mga pagkain. Ito namili ako ng mga pagkain na pang lunch namin. So dito sa Bungaw guys, sa Tawi-Tawi, ganito yung mga isda nila, yung mga pagkain. Marami yan, mga seafoods. Tapos 40 lang yung serve ng katulad niyan, 40 pesos, marami na siya. So dito, believe me, sa Tawi-Tawi, sinasabi ko always, hindi ka magugutuman dito pag may pera ka lang. So basta may pera ka lang dito sa Tawi-Tawi, hindi ka magugutuman. Masasarap pa yung mga pagkain. Ito, babaonin to, masarap to, babaonin papunta sa mga isla, Tandubas, Sibuto, South Ubian, Sapa-Sapa. Dito ako bumibili ng pangbaon ko, 60 pesos, 100, depende sa iyo. May 100 pesos ka dito, marami nang mabili na pagkain, pangbaon mo. So ayan guys, pang lunch namin yan before tayo maggala-gala. So ayan guys, kakatapos lang namin mag-lunch. Dito ako sa Nalil. It's 4 PM ng hapon. Ito yung sinasabi ko na hotel guys, Mayan Hotel. 500 lang yung per night dyan. So mura lang yan na hotel. Dito lang yan sa Lumboy, Nalil. So kung saan ako nag-i-stay. And guys, tricycle tayo. Same pa rin sa guys, same pa rin sa Hulo. Dito yung tricycle, yung mga pamasahe dito sa tricycle, 30 pesos. Kung malayo, siyempre depende yan sa'yo. Ito sa akin, medyo malayo sa Infinity ako pumunta, yung favorito kong cafe. So yung pinasahe ko sa kanya is binigyan ko na lang siya ng 50 instead of 30 lang naman yung pamasahe, pero out of my goodness, binigyan ko lang siya ng 50 kasi parang medyo malayo din sa Nalil papuntang dito sa sa Tubigbo. So and guys, dito na tayo sa may Infinity Tea. So masarap dito yung mga milk tea nila, sa mga mahilig mag milk tea. Katulad sa akin, mahilig mag milk tea. So milk tea is life. So dito pala sa guys, sa Tawi-Tawi, maraming mga hayop na nasa lang sa kalsada. Pareho din sa Sulu, nahayaan nila. Maraming mga kambing, mga baka, basta maraming hayop dito, pare-pareho, parang siya, nature na nature dito pag dito ka sa Tawi-Tawi. And then sinasabi ko dito sa inyo, sa Tawi-Tawi, itong sentro ng Bungaw is hindi halos lahat Muslim yung tao, may mga Christian, marami. Pero pag pupunta ka na sa mga remote island ng Tawi-Tawi, yung marami is yung tribong Sinama. So actually pag sa Tawi-Tawi, yung Sinama tribes naman talaga yung pinakamarami. So wala namang problema dito yung signal, meron ding signal, meron silang mga Starlink,
At saka yung mobile lang, may mga area talaga dito sa Tawi-Tawi na medyo mahina yung ano nila, mahina yung mobile nila, mobile data. Pero may mga Starlink na kasi ngayon bago. At I think yung Starlink din yung nagpapahina sa ano, sa signal dito sa Tawi-Tawi. Pero at least magkaka-internet, malakas yung internet niya. So maraming masasarap dito na pagkain pag dito ka sa Tawi-Tawi. Yung gusto ko dito na mga pagkain is yung ano talaga, yung mga fresh na mga isda, yung mga seafoods. At saka sobrang mura dito guys. Itong pag melty ko lang dito is at least gusto lang nating ma-feel na nasa city tayo. Kakainom tayo ng malamig. So marami namang pagmemeltihan dito sa Bungaw. Ito yung sentro nila. At saka hindi lang pagmemeltihan, maraming ano pagkainan dito. Pwede kang kumain ng mga street foods. Kakaiba dito yung mga pagkain guys, para siyang galing ng, para siyang style ng Malaysian food, mga Malaysian food dito. So yung ginala ko pala dito guys is sa Infinity, sa Tubigbo, tapos gumala rin ako sa Sangga-Sangga. Basta alas 4 to alas 6, super peak yan, sunset. Maraming tao na tumatambay doon sa Sangga-Sangga, sa malapit sa airport, yung tulay na yun. At saka remind na lang din dito, pag maliligaw ka dito sa Tawi-Tawi, pag dyan banda sa Sangga-Sangga, maraming buhaya talaga guys. Pero yung mga tao parang ano naman sila, kalmado lang, maligo lang sila, hindi sila takot. Marami talagang buhaya dito guys sa ano, sa Tawi-Tawi, dito sa Bungaw at saka Panglima. Marami kang makikita talaga dito. Pero yung mga tao dito is hindi natatakot sila sa ano, sa mga buhaya. Naliligo nga sila dyan sa ilalim ng bahay, sa ilalim ng ano dyan sa may tulay na mayroon talagang sign nakalagay na ano, beware of crocodile, pero wala sa pakalam, naliligo siya, parang sanay sila. Maraming nakakain dito ng mga aso. Iwan ko lang kung may tao ba na ano dito na biktima din, siguro mayroong mga tao at saka bata. So dito naman sa Tawi-Tawi, expected yung mga tao is mga magagaling lumangoy. Karamihan talaga dito guys sa ano is sinama, kasama na dun yung mga badyaw dito, yung ano nila, origin nila dito, nang galing yan sila. So hindi naman yung mga nagpapalimos na nagkikita natin sa ibang lugar is ano yun na badyaw, parang iba na yung ano. Pero dito yung mga badyaw is may mga pagkabuhayan sila, nag-school, graduate nga yung iba ng college, mga teacher na. So without discrimination, pare-pareho lang naman tayo tao, kahit regardless sa tribo natin, pare-pareho tayo, walang mataas na tribes, walang mataas na degree ng tribes na ito yung pinaka best na tribes, walang ganun. Pareho lang tayong nilikha sa taas, nilikha sa ano, nilikha sa Diyos, pareho lang tayo. Pag sabihin ko kasi yung sa taas, maraming taas. Nilikha ng Diyos, pareho tayo, walang mataas sa atin. Same na lang, depende yan sa discipline at saka pamumuhay ng tao at saka status ng tao, kasi doon nakikita. So yung Sangga-Sangga guys is perfect talaga siya pag alas 4. Dito sa Sangga-Sangga din maraming pag-iisnakan. At saka dito rin meron na ring bilihan ng mga isda, bilihan ng mga crabs, bilihan ng mga seafoods. Parang meron siyang ano, meron na siyang tabo, yung meron siyang palengke dito. Meron siyang mga gilid na nagtitinda, tapos the same time maraming naliligo dito sa may bridge, dito sa may boulevard nila, parang boulevard nila to. Malapit to siya sa ano, yung ginaanan natin na Central Mosque, yung pinakamalaking mosque sa ano, buong Tawi-Tawi. Central Mosque, masjid, yung pinakamalaking masjid dito sa ano, buong Tawi-Tawi. Pero hindi pa siya totally as in tapos talaga yung ano, yung Central Mosque, pero pwede na siya. So 3 palapag siya, tapos sa gilid niya is may ano siya, may madrasa. Mashallah, sobrang laki talaga guys. Then sa gilid sa unahan niya is yun ang bahay ni Governor Sali, dito sa Governor sa Tawi-Tawi. So itong Sangga-Sangga guys is marami talagang balita dito. Diyan sa mga kabahayan natin nakikita. Dito mismo sa may tulay, may mga buhaya diyan na ano, lumalangoy. Pero yung mga tao dito parang ano na siya, sanay na sanay sila. At saka dito sa Sangga-Sangga kasi perfect siya, parang boulevard siya, maraming naliligo, maraming mga street foods, maraming pag-iisnakan, at saka malapit sa ano, maraming view dito. Makikita mo rin dito yung Bungaw, yung pinakataas na ano, yung peak, pinakataas na peak, yung aakyatin
mountain dyan, makikita mo yung Budbungaw. Maraming ano dyan, pupunta yan, nakikita natin yan yung Budbungaw, pinakamataas na ano na peak dito sa Tawi-Tawi. So sa mga travelers, yan isa na din yung destination ninyo. Pero hindi perfect yung ano mo dito pagtutour sa Tawi-Tawi pag hindi ka dito pupunta ng hapon sa ano sa may sangga-sangga. Marami dito mga nagtitinda ng street foods. Meron ngang bago guys, yan yung ano yung may bago, may swimming pool. Diyan makikita mo yan yung sa ano. May swimming pool siya na sa gilid ng dagat. Bagong resort, ano sa Rachel yan eh. Yung Rachel is malaking ano din yan, hotel. Yan sa Rachel yan yung sa likuran ko na maraming naliligo at saka may swimming pool doon sa unahan. Sa Rachel yung may-ari diyan. So talagang perfect na perfect dito yung ano guys, perfect na perfect dito yung sunset. Yan, medyo maalon din dito. Pag ganyan na tubig yung maalon is wala namang buhaya pag ganun. At saka sa mga malalim walang buhaya. Yung buhaya is nasa ano lang siya sa baba ng bahay, yung kasi hindi niya makaya yung buhaya na lumangoy ng ano, yung malalim, nasa ano lang siya, mababaw lang siya. Kaya siguro alam na ng mga tao yung mga technique. Yan guys, nakikita nyo maraming naliligo diyan lang sa gilid-gilid. Malinis kasi pag pataob guys kasi yung tubig is pa ano ma-refresh siya ng bago pag taob siya. So busy yung life dito. Every hapon may namamalingki, punta ng masjid, yung mga estudyante dito, minsan mga nasa boulevard, tambay-tambay lang. Parang na rin tong ano, parang sa Zamboanga Boulevard. Dito lang is very unique kasi nga matao din sa Zamboanga, matao rin dito. Very unique yung ano niya, location niya dito. Yan, perfect yung ano, picture perfect talaga dito yung ano, may Budbungaw, may Central Mosque, tapos Boulevard, perfect na perfect, may tulay na colorful. So ayan guys, sobrang bibo dito yung mga tao. Every hapon yan guys, pag pupunta ka dito sa Bungaw, sa Sangga-Sangga, every hapon yan, maraming naliligo dyan sa baba. Always yan naliligo sila dyan eh. Yan yung nakasanayan nila. At saka pagkatapos mong maligo dito, magbanlaw ka, maraming mga street foods dito na pwede mong kainan. Mamaya kakain tayo, mag-pray muna tayo dyan sa ano, papakita ko sa loob kung ano yung loob dyan sa ano, sa Central Mosque na sinasabi ko. Hindi pa yan tapos pero papakita ko sa inyo kung gaano ba siya kalaki. Pagkatapos nating mag-pray sa Central Mosque, siyempre kakain tayo ng tawag dyan yung ramen. Yung try natin yung beef ramen. Beef ramen ba yung tawag dito? So, masarap yan yung paborito ko. Paano ko sa inyo, papakita ko sa inyo kung saan yung paborito kong kainan ng ramen. Pero before tayo pumunta doon sa ramenan at saka sa ano, kasi early pa, alas 5 pa, hindi pa nagbabang, punta muna tayo doon sa may dulo. Kakain tayo ng ano, ng mga street foods, inom tayo ng mga lemonade doon. Mura lang yung mga street foods doon, 5 pesos, meron kang 30 pesos, pwede ka nang mag-snack ng street foods dito kahit 20 pesos, 5 pesos lang yung drinks is worth lang ng 10 pesos. Perfect na perfect, sulit na sulit dito guys. Itong Sangga-Sangga guys, kung sasakay ka ng tricycle galing ka sa town, yung always ko win a walking tour, kung sasakay ka papunta dito sa Sangga-Sangga, yung pamasahe dito is ano, siguro mga 50 yung pamasahe. Kasi I think medyo malayo-layo din dito compare sa ano, sa town. At saka next natin na episode, actually meron na akong vlog, punta tayo ng Capitol nila. Maganda din guys sa Capitol, hindi ko na naisali dito. Yung plano ko sana after ko dito pupunta pa ako ng Capitol, kaso nga wala akong mahiraman na motor, kaya mahirap doon pag walang motor pag gabi na sa Capitol, kasi nga bihira lang yung ano doon nagpupunta na tricycle. So sa next na lang natin na vlog, punta tayo doon hapon, sunset, maganda, perfect din doon sunset guys. Tapos punta tayo balik sa Budbungaw para mapakita nyo rin. Actually marami akong mga na-vlog na sa Budbungaw, so i-part din natin yung Budbungaw sa next natin na episode, next natin na video. So ayan guys, sobrang daming isda dyan guys, mga fresh pa yan, para din dito na, para din itong palengke. Always yan guys, always every hapon meron dyan. Parang ito yung bilihan ng mga tao. Kompleto dito sa ano guys, Sangga-Sangga.
may mga maisnakans, may mga restaurants, may mga makainan dito, may mga street foods, mga milk teahan. Kompleto dito guys. At saka maraming naliligo dito sa mga dike. Parang boulevard. Perfect na perfect dito guys. Medyo maalon-alon lang dito. Kaya bago lang itong mga dike dito guys kasi medyo maalon. Nagka-crack talaga sa tagal, mga 1 year 2 years makrack talaga yung mga simento kasi nga maalon, nasa gilid siya ng mabato. Tapos ewan ko yung mga tao hindi sila natatakot, naliligo naman sila. May mga buhaya nga makukuha sa drone. Kung magpalipad ka ng drone dito makakahanap ka ng buhaya. So anyway, speaking sa mga buhaya na yan, hindi naman takot yung mga tao dito. So ayan guys, dumaan din ako sa mga pasnakans. Yan yung nasa gilid-gilid lang. 5 peso yung mga fishball, mga tempura. Halal dito yung mga pagkain guys kasi nga majority Muslim community dito. Wala din ditong para ding sa Sulu dito walang pork. Ewan ko lang kung wala akong nakitang pork sa mga palengke. Wala yatang nagtitinda dito. Siguro for sa mga Christian yung own consumption nila, meron siguro sa kanila. Pero pag mga hayop na baboy dito, I think wala kang makikita dito sa Tawi-Tawi. Kasi nga dominated to ng Muslim area dito sa Tawi-Tawi, Sulu, sa mga isla-isla. Wala kang makikita dito na kasi it's a big insult kasi nga majority dito yung Muslim, yung Islam dito yung religion. So actually yung tulad kong sinabi ko sa inyo, hindi lang mo lang makukuha sa baboy yung haram, pwede rin makuha mo sa mga normal na pagkain kung hindi maayos yung pagkatay, yung ninakaw na pagkain, makukuha mo din yun sa magiging haram din yun, yung ganun. Ninakaw mo, kinain mo, hindi sa'yo, tawag doon, magiging haram siya. At saka yung mga manok na patay na tapos niluto mo, hindi mo anong tawag dyan, hindi ikaw yung pumatay, double did, kumbaga niluto mo lang, patay na siya, magiging haram din yun. So and guys, itong Masjid Grand Central Mosque dito sa Tawi-Tawi, ito yung pinakamalaking masjid sa buong Tawi-Tawi. Yung kaharap niya is Bud Bungaw. Pag dun ka sa Bud Bungaw, sobrang ganda. Believe me guys, pag makapunta kayo ng Bud Bungaw, sobrang ganda sa baba. Makikita mo yung airport, makikita mo makikita mo lahat. So hindi perfect yung pagpunta mo dito sa Tawi-Tawi kung hindi ka makapunta ng Bud Bungaw. So isang tourist spot. So sa mga nagtatanong pala sa pamasahe dito papuntang Tawi-Tawi, mag-plane na lang kayo. As advice, mag-plane na lang kayo. Mayroong mga ticket na worth of 1.7, 1.8 kung advance kayo mag-book kaysa magbarko kayo at 1 day and half yung travel, sobrang kakapagod. So and guys, dito na ako sa may masjid.
So ayun guys, kakatapos nating mag-pray. Malapit lang din to sa merong restaurant dito na pagraraminan malapit sa Central Mosque. Ito yung paborito kong place na kakainan ng ramen, Naruto, beef ramen. So halal din dito yung foods. Sinasabi ko sa inyo guys, halos halal dito kasi kung magtitinda ka dito na merong haram or fork na walang malulugi ka dito kasi yung mga customer dito is majority Muslim. So hindi talaga papasok sa restaurant mo kung may haram na pagkain. So yun guys, order tayo ng ramen. Dito na magtatapos yung yung vlog ko. Abangan nyo sa next episode kasi parang gabi na. Wala na kung pupunta pa ako ng Bud sa Capitol, parang hindi na mahabol ng oras. So 6:30 na kakain tayo, mag-i-isya pa, tapos dito na mag-end yung vlog ko. So maraming salamat guys, at patuloy niyong suportahan yung vlog ko sa pagta-travel ko para ma-share ko sa inyo yung yung system dito, yung culture, tradition, yung mga lugar dito sa Tawi-Tawi at saka Sulu, Zamboanga, Basilan, dito sa may dulo ng Pilipinas. Mapakita ko sa inyo kasi nga bihira lang yung nagpapakita ng mga video na dito na sa dulo ng Pilipinas. Though merong nagpapakita, nagbablog dito pero mga cut yung vlog nila. I mean, hindi siya parang may iba na unrealistic. Itong sa akin is ito talaga yung tunay na buhay dito sa Tawi-Tawi. Kasi 4 na taon na ako dito sa Sulu at sa Tawi-Tawi. So papakita ko talaga sa inyo yung actual na buhay. Hindi pala ganun yung naiisip natin or ganun yung binabalita sa TV. So itong sa akin is realidad talaga to ito. Mga pagkain, yung mga highway, yung status ng mga bahay, yung mga tao, ano-ano yung mga nakasanayan ng mga tao, saan sila, ano ba yung mga habit ng mga tao. So ayan guys, maraming salamat. Thanks for watching.